shoplifting. Ayon sa pulisya, kadalasang tumataas daw ang bilang ng krimen tuwing Disyembre at Enero dahil alam daw ng masasamang loob na sa ganitong panahon, maraming pera ang mga tao lalo't katatapos lang ng holiday season. Sa tala ng PNP, tumaas ang bilang ng krimen sa lansangan noong 2011 na umabot sa 6,584 kumpara noong 2010 na umabot sa 5,919. Land area ng Quezon City, malaking Quezon City po kasi. Lumaki po ng Maynila ang Quezon City at marami din po kaming populasyon dito. Kailangan daw mag-ingat ng publiko lalo na sa tuwing araw ng sweldo, panahon ng bayaran ng tuition at holiday season. Kaya payo ng pulisya hanggat maaari, huwag magpakita ng alahas at mamahaling cellphone kapag lalabas ng bahay. Huwag magdala ng mamahaling gamit at huwag ding maglakad na mag-isa sa madilim na lugar. Kung magta-taxi, alamin ang plate number. Kung mag-withdraw ng pera sa ATM, piliin ang maraming tao at maliwanag. Umiwas ding mag-park sa madilim na lugar at iwasang mamalagi sa sasakyan. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Mosyon para gawing kada 6 na segundo na lamang ang singil sa tawag sa cellphone, kinatigan ng Court of Appeals. Pero ang ibang telco, balak daw ay akyat sa Korte Suprema ang desisyong ito. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Dito sa Metro Manila pumapasok si Jason. Madalas siyang tumawag gamit ang cellphone para mangumusta sa probinsya. Dahil pumapatak na 6.50 hanggang 8 pesos ang kada minuto ng tawag, suki siya ng mga promo para makatipid. Yung regular load ko po, i-convert ko sa mga promos ng tas yun po. Magdadial ka pa po ng keyword nila, tas isisend mo. Pero madalas raw pahirapan ng pag-register sa mga only calls. Katakot-takot na numero pa ang dapat tandaan. Although na napipindot mo siya, pero parang hindi mo siya kagad makonect. Parang nagbi-busy. Ito rin na reklamo ng ibang subscribers. Matagal siyang makakontak dun sa tatawagan mo. Ano sinasabi pagka? Please try again later. Kaya yung iba, sinusulit ang kada minutong tawag. Masyado siyang hassle. Tapos minsan, ang tagal-tagal pa niya mag-register. Tapos ayun, direct na tawag na lang po ako. Pero sa sandaling may patupad ang sistemang per pulse na singilan sa bawat tawag, maaari nang makamenos. Kinatigan ng Court of Appeals ang mosyon ng NTC na gawing kada 6 na segundo ang singil sa tawag. Sa kasalukuyang sistema kasi, kahit pa ilang segundo lang tumagal ang tawag, buong 1 minuto pa rin ang binabayaran. Ayun, kung nagbabayad ka na 8 pesos kada minuto, kung 30 seconds mo lang nagamit, 8 pesos babayaran mo. Pero kung per 6 second pulse ang charging mo, kung lang yun, 5 pulses lang yun. So mas maliit kaysa you pay the full 1 minute. Hindi pa alam kung magkano papatak ang kada 6 na segundong pulse. Mag-apply sila and it will be the commission to decide. Pero ang Smart, balak iapila sa Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals. Hindi naman nagkomento ang Sun Cellular at Globe Telecom. Batid ng Court of Appeals at ng NTC na dagdag gastusin at abala sa parte ng mga telecommunication companies ang pagbabago ng kanilang sistema ng paniningil. Pero ayon din sa Korte, dapat daw isaalang-alang ng mga negosyante ang kapakanan ng kanilang mga subscribers. Babantayan daw ng Text Power kung may papatupad dito ng NTC. Isa pa sa binabantayan ngayon, ang pisong singil sa text sa kabila ng naunang kautusan ng NTC na ibaba ng 20 centavos ang singil sa interconnection charge. Patuloy pa rin kasi ang pagdinig sa kaso. Yung telco, naiintindihan natin na kailangan nilang mag-adjust doon sa billing system nila. O ngayon, bababaan yung charges. Bakit masalimuot yung ganong proseso? Pero kung magdadagdag ng charging, madali sa kanila. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Iisang sistema ng paninikit sa mga lumalabag sa batas trapiko sa bawat lungsod sa Metro Manila aprobado na. Sa pamamagitan nito, hindi na raw magkakadoble-doble ang mga kailangang bayarang penalty sa mga traffic violation. Pabor naman kaya dito ang mga motorista. Narito ang aking report. Matagal ng problema ng mga driver ng mga pribado at pampublikong sasakyan ang pagkakaroon ng magkakaibang ticketing system sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa Metro Manila. Oras kasing mahuli sa Makati halimbawa, maaaring hulihin muli ang driver sa kaparehong violation kapag ito ay nasita sa ibang lugar. At matapos ang ilang taong deliberasyon, sa wakas, napagbigyan na ang hiling. Nag-agree yung 17 Metro Manila mayors, nandun si Secretary Robredo, si Chairman Tolentino, na magkaroon ng uniform single ticketing system sa buong Metro Manila. Makikita mo yung MMDA logo at saka logo ng lahat ng munisipyo at saka cities.
Sa inaprobahang resolution, isang technical working group ang bubuuin para pag-usapan kung paano ipatutupad ang single ticketing system, kasama sa pag-uusapan ng estilo ng panguhuli, kung magkano ang penalty ng mga traffic violations, at kung saan tutubusin ang mga lisensya, plaka o traffic violation tickets. Target po natin March 1. Nakausap po ni Chairman Tolentino si President Aquino na sana po March 1 meron na tayong uniform ticket. Ang single ticketing system ay kasama sa 1995 charter ng MMDA, pero mula noon, hindi pa ito na ipatutupad. Ang mga driver na nagbabayad ng kanilang mga ticket violation receipt sa MMDA natutuwa sa pag-aproba ng single ticketing system. Hindi na raw magkakadoble-doble ang kanilang babayaran, bagay na karaniwang nangyayari sa lumang sistema. Mas maganda yung pabor kasi sa convenience ka sa lugar na kung saan ka nahuli, hindi ka na pupunta pa kung saan, kung mahuli ka sa ibang lugar, gano'n. Pabor na po ako dyan. Kasi kung bawat mahuli ka, ticket uli, paano natin yung lisensya natin nun, makukuha ka agad. Siyempre, ano na naman yun, ibang ticket na naman, tutubusin mo muna yung unang ticket mo, bago mo naman tutubusin yung pangalawa. Pero ang FX driver na si Mang Eliseo nangangamba sa bagong sistema. Baka daw kasi gagawing centralized ang pagbabayaran ng kanilang violation, magiging malayo ito sa kanilang lugar. Kasi kung dito sa MMDA, malayo. Halimbawa, akala ko sa Mateo, pupunta pa ko rito. Kung doon lang ako nakahuli sa Marikina, doon lang ako tutubos. Mas maganda yung hiwalay-hiwalay ang ticket. Ilang bus operator handa na raw sumunod sa utos ng DOLE na bigyan ng regular na sweldo ang mga driver at konduktor ng bus. Ayon sa Metro Bus Transport Club Association, tanggap na nila ang kautosang ito ng DOLE. Kahit sa tingin umano nila ay liliit ang kita ng mga bus driver sa bagong sistema ng pasahod. Iginiit din nila na hindi lang ang regular na pasahod ang solusyon para maiwasan ang aksidente at traffic sa kalsada. Ang ilang driver ng bus, mas gusto pa rin daw na porsyentuhan ang kanilang kita. Sa kabila nito, nanindigan ng gobyerno na mas makabubuti sa mga tsoper ang regular na sweldo na sisimulang ipatupad sa 15 ng Pebrero. Samantala, kilalang landmark ng Maynila ang lumang gusali ng Philippine Postal Office o PhilPost. Pero dahil sa problema sa budget at lumiliit ng operasyon, pinag-aaralan kung oras na nga bang bigyan ng ibang pakinabang ang gusali, tulad ng planong gawin itong isang hotel. Narito ang exclusive report ni JP Soriano. Ang gusaling ito na tumatanggap ng mga sulat at package na ipinapadala sa pamamagitan ng PhilPost, alam niyo bang posible daw gawing hotel? Ayon mismo sa PhilPost, ang neoclassical architecture nito na idinisenyo ng Pilipinong si Juan Marcos de Guzman Arellano, hawig daw sa Fullerton Hotel ng Singapore na isa ring dating post office. At kung ang Fullerton may Merlion Fountain sa pagtawid mo, sa harap ng PhilPost naman, makikita ang fountain ng makasaysayang Liwasang Bonifacio. Ngayon, ang mismong may-ari raw ng Fullerton ang interesadong bumili sa sikat na landmark, bagay na pinag-iisipan daw ng PhilPost dahil sa bigat daw ng gastos ng maintenance nito. Kita mo naman, high ceiling, talagang pang hotel ito eh. Ang kuryente is about 2 million a month, ang tubig is about 1 million a month. Mas practical daw ito, lalo pat bumababa raw ang bilang ng nagpapadala ng sulat. Ang overhead cost is really high at medyo heavy maintenance na ito, no? Samantalang uubra kami at half the size of this building. Pero wala pa naman daw pinal na plano dahil bukod sa Fullerton, may iba pa raw foreign at local investors na nagkaka-interes na bilhin o mangupahan sa PhilPost building tulad ng isang universidad. Bahagi ng pag-aaral ay ang kung paano mapapanatili actually at mape-preserve itong heritage building na ito. Nagbabago lang ang gamit pero hindi magbabago ang kanyang anyo. Itinuturing ng heritage site ang gusaling ito na itinayo noong 1926. Nasira ito matapos ang World War II pero muling na-restore. Mawawala yung parang historical value nitong lugar. At the same time, malulungkot na rin kami kasi wala na rin parang tahanan yung PhilPost. Ayon sa National Historical Institute, pinapayagan naman sa batas ang balak gawin sa PhilPost building sa ilalim ng tinatawag na Adaptive Reuse Plan. Pero daraan pa rin daw sa butas ng karayom ang plano. Walang babaguhin doon, yung interior lang, yung function lang ang mababago. Sa uli, isa lang ang dasal ang mga nakausap nating conservationists at mga Pinoy tungkol sa gagawing pagbabago dito sa PhilPost. Sana raw ay talagang makatulong ito sa ating bansa nang hindi nabubura ang ating kasaysayan.
Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Tatlong vintage bomb natagpuan ng otoridad sa Lucena City at 2 bata aksidenteng nakainom ng thinner sa Coronadal City, South Cotabato. Narito ang Ratchada Probinsya, hatid ni Susan Enrique. Mahigpit pa rin binabantayan sa ospital ang lagay ng batang si Julius Damayo matapos makainom ng thinner sa Barangay Santa Cruz, Coronadal City. Ang kalaro niya si Nico Lane Pasyente na nakainom din ng thinner, nasa mabuting kondisyon. Ayon sa ina ni Julius, posibleng napagkamala na tubig ng 2 bata ang laman ng isang plastic bottle na kanilang napulot habang naglalaro. Humihingi ngayon ng tulong ang ina ni Julius para sa pagpapagamot sa kanyang anak. 3 vintage bomb ang natagpuan ng mga nangangalakal sa isang junkyard sa Lucena City. Ayon naman sa mga otoridad, wala na raw dapat ipangamba ang publiko dahil hindi na raw sasabog ang mga naturang bomba na ginamit pa noong World War II. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Naghain ng mosyon ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo upang makalabas ito ng Veterans Memorial Medical Center para makadaraw sa burol ng bayan na si Congressman Iggy Arroyo. Hindi naman daw tutol ang COMELEC dito pero nais muna nilang matiyak na hindi magiging security risk doon ang dating Pangulo. May report si Susan Enriquez. Isang linggo na mula nang pumanaw si Congressman Iggy Arroyo, kaya naman ganun na lang daw ang pagkasabik ng kanyang kuyang si dating First Gentleman Mike Arroyo na makita ang kanyang labi. Pero hindi siya makalipad ng London dahil sa whole departure order ng Sandigan Bayan, kaugnay ng NBNZTA controversy, kaya hihintayin na lang daw niya ang pag-uwi rito sa labi ng kapatid. Gayunman, umaasa raw siyang makakatabi niya sa pagluluksa ang asawang si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaya naman naghain na ng mosyon ng mga abogado ni Ginang Arroyo para pansamantalang palabasin si Ginang Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya nakadetine dahil sa electoral sabotage case na inihain ng DOJ COMELEC panel. Ay upang makapunta po siya at makadalaw sa wake po o yung lamay para kay nasirang Congressman Iggy Arroyo upang makapagbigay po ng huling paggalang sa alaala nito. Ang COMELEC hindi naman daw tututol kung sakali. Maliban na lang kung magiging security risk ang gagawing pagdalaw ng dating Pangulo sa burol ng Bayaw. Gayunman, gusto munang matiyak ng COMELEC ang detalye ng burol. Gayon din ang tiyak na araw at oras ng dalaw ni Ginang Arroyo. Ayon sa kampo ng mga Arroyo, ibuburol muna sa bahay ng mag-asawa sa La Vista ang kongresista simula Sabado. Martes naman ito dadalhin sa Batasang Pambansa para sa burol at misa bago ilipad sa Bacolod. Ibabalik ang labi ni Iggy Arroyo sa Maynila sa susunod na Huwebes. At sa Pebrero 11, Sabado, ililibing katabi ng namayapang inang si Lourdes sa Manila North Cemetery. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Ngayong araw, inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte kung papayagan si dating Pangulong Gloria Arroyo na makalabas ng ospital para makapunta sa burol ng kanyang bayaw na si Congressman Iggy Arroyo. Pati ang usapin ng paglilipat kay dating Pangulong Arroyo sa ordinaryong kulungan nakatakda ring dinggin. May live report si Salima Refran. Salima? Rhea, ngayong umaga nga nakatakdang dinggin ng Pasay RTC Branch 112 ang hiling ng kampo ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na makadalo sa burol ng kanyang bayaw na si Negros Occidental Representative Iggy Arroyo. Sa temporary furlough na hiniling ng kampo ni Congresswoman Arroyo, hanggang nilang pansamantalang makalabas ng Veterans Memorial Medical Center ang kongresista para masilayan ng namayapang bayaw na si Congressman Iggy sa huling pagkakataon. Pero nais muna ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na malaman ng detalye ng balak na pagdalo sa burol ni CGMA. Kung sakali daw kasi may security risk, maaaring i-oppose ito ng kanilang kampo. Pero sa ngayon, balak daw muna nilang marinig ang sasabihin ng mga abogado ni Arroyo bago magbigay ng mas matibay na pahayag. Inimbitahan din ni Judge Jesus Mupas ang hepe ng Police Security Protection Office para matimbang ang mga maaaring threat o risk sa dating Pangulo sa pagbisita sa burol ng bayaw. Ngayong umaga din nakatakdang dinggin ni Judge Mupas ang morsyon ng COMELEC na ialis sa hospital arrest si Ginang Arroyo at ilipat sa ordinaryong kulungan. Inimbitahan ng mga doktor ni Mrs. Arroyo para malaman ang tunay na kondisyong medikal nito. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, tututulan daw nila ang hiling na ilipat sa selda si Arroyo pero ipauubaya pa rin sa korte ang pagpapasya. Reo,